Napanood niyo ba kahapon yung botohan sa House of Representatives Committee on Justice ukol sa impeachment ni BBM? Naniniwala ba kayo dito? O kagaya ko at ng marami, ang tingin namin, sarsuela lang ito. Gusto niyo malaman kung bakit? Panuorin niyo ang kilos ng mga congressman at kung paano sila parang tawang-tawa sa sarili nila. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, the meeting is suspended until 10 a.m. tomorrow, February 3, 2026. O ayan, may napo na ba kayo? Nakita nyo sa pagpukpok pa lang ni Luistro ng gavel o yung kanyang martilyo, natatawa na rin siya sa sarili niya. Tapos sa mga congressman na nakapaligid dito kay Congressman Abante, ito yung nagtatawanan. At hanggang sa dulo nito ay natatawa sila sa mga pinagagawa nila. Sapagkat alam naman nila, at ito ang opinion ko at ng marami pa sa tingin ko, ang botohan na yan ay sarsuela lang. Ang totoong target kasi niyan, pagpasok naman ng complaint kay Sara Duterte, ay ganito rin ang kanilang gagawin. Kasi kung sa committee pa lang ay ibabasura na agad ang demanda laban kay Bongbong o yung impeachment complaint laban sa kanya, masyado namang halata. So, kunyari, palulusutin siguro dito sa House of Committee, pagkatapos dun sa plenaryo, dun na nila kakatayin yan. At ang matitirang impeachment complaint, yun lamang tungkol kay Sara Duterte. But this is where I think this another brilliant plan mula dito sa administrasyon is doomed to fail. It could backfire against them. Kasi once nakasalang na yung impeachment kay BBM, it is now a fair game for everyone. Lots of things can happen pag yan ay naisabak na at naisalang na dito sa plenaryo. Tandaan ninyo, just last year, they also tried to file an impeachment complaint against kay Bongbong, and it did not even reach the committee. Hindi nga ni-receive. Ngayon lumusot na ito dito sa Secretary General, pumasok na sa committee, at ngayon pumasa sa committee in substance and in form, and therefore pwede na siyang i-elevate papunta sa plenaryo. This is about 2 steps away from where it was before. And kung akala ng Malacanang that they can rely on the members of Congress to be under their control, well, they may be in for another surprise. Ang malinaw nito, kagaya ng sinabi ko nung 1 taon pa, unti-unti nang humihina ang impluwensya ng Malacanang because the president is now being perceived really as a lame duck president this early. Humihina na siya politically. Yung surveys says it very clearly. Ang kanyang influence over the party mates dahil dito sa bunsod ng mga investigasyon, yung mga kasuhan, everybody knows that everyone is on the chopping block. At kung papahina na ng pahina si Bongbong Marcos, ay baka ang pagkampi nila sa kanya will also spell their doom
Baka mawalan din sila ng mga pribileyo or special position pag hindi na si Bongbong Marcos ang nakaupo. Linaw po para sa ating mga kababayang Pilipino, no? Ang atin pong tinapos ngayong araw na ito, kung tawagin namin under the rules, is sufficiency in form. Ibig sabihin, dapat ang impeachment complaint signed ng complainant, verified, based on personal knowledge and authentic records, may endorsement, resolution of endorsement ng member of the House, and with all these considerations, pinagtibay po ng boto ng mga miyembro ng Justice Committee na ang De Jesus complaint ay sufficient in form at ganun din ang Masa et al. Complaint ay sufficient din in form, no? Bukas po, tatalakayin naman ang sufficiency in substance. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official, they must constitute the offense, which is the ground for impeachment. The recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. Hindi po sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? I hope I made it clear, no? At kagaya po ng nangyari kanina, bukas, pagkatapos pong talakayin ang sufficiency in substance, ang offense ba ay impeachable offense? Sapat ba ito para mag-constitute ng ground for impeachment? Boboto pong muli ang mga miyembro ng Justice Committee kung ang De Jesus complaint ay sufficient in substance at kung ang Masa et al. Complaint ay sufficient in substance. Again, kagaya po ng sinabi namin kanina, ito po'y preliminary matters of the entire proceeding of impeachment. And in determining form and substance, we are supposed to confine. Ang tututukan lang po namin ay kung ano ang nakasulat at nakikita namin sa impeachment complaint. We are not supposed to go beyond. Bawal pa po kaming makinig ng mga ebidensya to prove the allegations in the complaint. That will happen after these complaints pass the standards of form and substance. What is very clear to us right now is that the House is trying to play a game at sa tingin nila parang isa lang itong katatawanan at hindi nila makontain yung kanilang mga sarili sa drama na kanilang ginagawa, and that is pretty obvious mula doon sa mga facial expressions nila, sa reactions ng bawat isa tungkol dito sa impeachment na kanilang ginagawa. But I'm warning all the members of Congress, the best plans, the best laid out plans you've got will necessarily fail kapag ang hatol ng Panginoon ang dadating na sa inyo. Lahat ng mga pinlano nyo na yan, maaaring mag-collapse because history is now knocking at your doors. Remember, 40 years is just around the corner. It's just several days away. Malapit na po ang paghuhukom ng paghatol ng kasaysayan sa kasalukuyang administrasyon. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong magbabantay, magmamasid tungkol dito sa mga kaganapan sa ating bayan. At patuloy tayong magsisipag-aral, makikinig. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.